Ang storyang ito ay pinamagatang Nang Dahil sa Isang Laro by Gab, Episode 4. Simulan na natin ang kwento. Hindi pala ganoon kadali maghanap ng trabaho sa Maynila. Matindi ang kompetisyon. Kaya nahirapan ako makahanap ng trabaho na naaayon sa aking gusto. 3 buwan ang lumipas, simula nang dumating ako sa Manila ay finally, nakahanap ako ng trabaho. Sa isang construction firm ako nakapasok. Site engineer ang position ko. Taon-taon, napopromote ako. Hanggang sa naging project engineer na ako. Bagamat tumataas ang sahod, subalit tila lagi akong kinakapos. Dahil 2 na yung sinusuportahan kong kapatid na sabay nagkolehiyo. Maliban pa sa financial support ko sa aking mga magulang sa probinsya. Pagkalipas ng 5 taon ay gusto ko nang umalis sa construction firm na aking pinapasukan. Sawa na ako sa ganung trabaho. Dahil structural design naman talaga yung major ko at hindi construction management. Kung kaya't sinubukan ko mag-apply sa mga design firms and companies. Kaya lang, bigo ako eh. Kasi wala raw akong experience sa structural designs. At yun nag-udyok sa akin upang kumuha ng master's degree taking up structural engineering sa isang magandang universidad sa Maynila na malapit sa aking tinitirahan. Makalipas ang 2 taon ay natanggap ako sa isang structural design firm sa Makati. At doon ko naramdaman yung fulfillment ng career ko. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral hanggang sa matapos ko ang aking master's degree pagkalipas pa ng 2 pang taon. Pagkatapos ng master's degree ko ay ipinadala ako ng aming company sa bansang Japan para sa 3 buwan na training. At ang mga kaalaman na makukuha ko sa training na yon, ipamamahagi ko naman sa aking mga colleagues sa company namin sa Pilipinas. At yun na ngayon nangyari. Lumipas pa ang mga taon at sa wakas ay napagtapos ko na ang 2 kong kapatid sa kolehiyo noon. At ito ang hudyat upang sariling kaligayahan ko naman ang aking pagtuunan ng pansin. Nasa 28 taong gulang na ako nang mapagpasyahan kong pakasalan na si Joanna na nag-aantay sa akin. Kinasal kami ni Joanna at napagpasyahan namin na sa Manila na manirahan sapagkat nandun yung trabaho ko. Pagkalipas ng 1 taon, isinilang ang aming uniko iho, si Brian. Sakitin si Brian. Nagkaroon siya ng infection sa baga at kailangan ng 6 na buwan na gamutan. Mahal ang mga gamot at mga laboratories noon. Dahilan upang magkanda utang-utang kami noong mga panahon na yun. Pero sadyang mabait ang Panginoon dahil sa di inaasahang pagkakataon may work opportunity na inoffer sa akin ang host company noong nagkaroon ako ng training sa bansang Japan. Hindi na ako dagdalawang isip at sinungguban ko ang mga magagandang pagkakataon na yun. Sa isip ko ay iyon ang sagot sa aming mga dasal. Pagkalipas ng 2 buwan, lumipad ako papuntang bansang Japan. Bit-bit ang nag-uumapon na pangarap. Subalit, puno ng pangulila sa mga naiwan kong mahal sa buhay. 2 taon lamang noon ang aking anak nung iniwan ko siya. Kaya't sobra akong nanglulungkot, nananagoy. Lalo pat noong mga panahong iyon ay wala pa kaming sariling internet connection sa aming bahay. 1 beses lang sa 1 linggo kung kami ay nag-video call. Gamit pa yung Yahoo Messenger sa loob ng internet cafe. Malapit noon sa aming inuupahang apartment. Mabait ang naging boss ko. Sa katunayan, pinapayagan niya akong umuwi ng Pilipinas every 6 months. Sagot niya yung ticket sa eroplano. Kaya't ang laking pasasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng sobrang bait na employer.
Bagamat di biyasa sa salitang Ingles ang boss ko nagkakaintindihan naman kami. Yun nga lang, kailangan ng mahabang oras sa paliwanagan. Kung kaya't pinag-aral niya ako ng salitang Hapon o Nihongo upang mas mapabilis pa daw yung aming komunikasyon. Pinag-aral niya ako sa isang language school na pinamamahalaan ng International Association sa syudad kung saan ako nakatira. Kaya lang, kinakailangan ko magbisikleta papunta doon dahil madalang ang bus na dumadaan sa ruta malapit sa school na yon. At doon ko nakilala si Hiro. Isang Japinoy, Hapon ang ama at Pinay ang ina. Maputi at matipunong pangangatawan. Halos magkasing tangkad lang kami ni Hiro. Nasa 17 taong gulang siya at may maninipis at mapupulang mga labi. Para siyang Korean looking dahil sa estilo ng pananamit at gupit ng kanyang buhok. Si Hiro ay tubong Hilagang Luzon at 1 taon pa lang siya simula nung dumating sa bansang Japan nung kinuha siya ng kanyang ina upang dito manirahan. Hanggang 4th year high school lang daw ang natapos nito sa Pilipinas. Naging magkaklase kami ni Hiro sa basic Japanese level na nakafocus sa communication skills at ito ang pinakamabilis sa paraan upang makapagsalita ng Nihongo. May mga klase pa kaming ibang mga Filipino at 2 sa mga yun ay naging malapit niyang kaibigan. Marahil siguro ay palangiti at palakaibigan siya at halos magkasing edad lang naman sila. Kung kaya't maraming common experience na mapagkukwentuhan kumbaga. Pagkalipas ng 3 buwan ay bigla na lang nag-quit ang 2 niyang kaibigan at mag-isa na lang siyang pumapasok. At doon nag-umpisa ang aming pagkakaibigan. Isang araw, sumali ako sa isang group bus tour papunta sa iba't ibang tourist spot malapit sa mga syudad na nakapalibot sa lugar kung saan ako nakatira. Ang sabi ng organizer na isang Indian national, may bakating slots pa daw. Kaya naman, pwede raw ako magsama ng kakilala ko o kaibigan para naman mapunan yung kakulangan. Agad kong niyaya si Hiro kung gusto niya bang sumali. Pagkatapos kong idetalye ang mga pupuntahan tapos yung gastusin, agad naman siyang tumalima. Dahil gusto niyang mapuntahan ang mga lugar na hindi niya pa nararating. Kanya-kanyang bitbit ang baon ng sistema ng tour na yon. Kung kaya't bumili lang ako ng isang lunchbox, tubig tapos snacks. Pero nung dumating si Hiro sa may nakalaang meeting place, nagulat ako dahil ang dami niyang bitbit na pagkain. May pritong tilapia, longganisa, hotdog, may tosino tapos may 2 pack ng kanin pa. Kaya naman biniro ko siya noon. Wow! Ang dami mo naman dalang pagkain, Hiro. Ilang araw ba yung tour mo ha? Biro ka sa kanya noon. Siyempre, para sa ating 2 yan, Kuya Gab. Malakas ka sa akin . Tugon sa akin ni Hiro noon. Tuwang-tuwa ako dahil nakain ko mga pagkain Pinoy na matagal ko nang hindi nakakain . Simula noon, lagi na kami magkasama ni Hiro. Sa klase man o sa galaan. Lagi din siyang dumadalaw sa tinitiran kong apartment tuwing weekend at madalas ay nagluluto siya ng mga pagkain Pinoy dahil yun ang kinahihiligan niya. Noong una, kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya dahil sa layo ng agwat ng aming edad. 34 na taong gulang ako noon at siya naman ay 19 na taong gulang lamang. Sa makatuwid, 15 years ang tanda ko sa kanya. Hindi ko na malaya na hinahanap-hanap ko na yung kanyang presensya sa mga panahong lumiliban siya sa klase o kung hindi siya nakakabisita sa akin sa weekend. Para bang kulang yung linggo ko kapag hindi kami nagkikita. Subalit,
Pilit kong sinasabi sa isip ko na hindi totoo yung nararamdaman mo, Gab. Nag-iisa ka lang at malayo ka sa mahal mo sa buhay. Kung kaya't ganoon na lamang pananabik mong makita siya. Minsan, napag-usapan namin ang tungkol sa roller coaster rides. Kasi nahihilo ako kapag sumasakay sa mga paikot-ikot na rides eh. Tapos, ganoon din pala siya. Kung kaya't nagkaroon ng hamunan. Napupunta kami sa isang sikat na theme park sa kalapit na syudad at sasakay ng paulit-ulit sa isa sa pinakamataas na roller coaster sa theme park na yun. At ang umayaw ay siyang magbabayad ng entrance fee. Malaki ang tiwala ko na atras siya dahil alam kong mas takot siya sa mataas na lugar at lalo pa sa paikot-ikot na roller coaster. Subalit hindi siya umatras. Bagkus ay lalo pa naghamon. Game ako dyan, Kuya Gab. Ang aatras, i-injectionan. Ano? G ka ba? Biruan namin yun. Patungkol sa titirain sa puwet o yung anal intercourse. Na parehas naman kaming walang mga karanasan sa ganun. Lalo na si Hero. Na wala pang karanasan sa anumang klase ng pakikipagtalik. Kaya naman, tinawanan ko lang siya noon. Alam mo, Hero, ang lakas ng loob mong maghamon, ano? Akala mo naman kayang panindigan eh. Patawang sabi ko sa kanya. Pero, hindi ko mawari kung bakit sobrang lakas ang loob niya. Nako Kuya Gab, tingnan na lang natin kung sino yung aatras. Basta ako, walang hamon na inaatrasan. Tugon niya, sabay tawa. Natouch ang pride ko nun. Kaya tinodo ko ng hamon ko sa kanya. At alam kong hindi ito kakasa. Dahil alam kong lalaki siya. Ganon Hero. Ano kaya kung totohanan natin yung injection na hamon na yan ha? Paghahamon ko sa kanya. At mas lalo niya akong tinawanan. Okay, deal kuya. Basta, ang umatras, siya ang magbabayad ng entrance fee at lunch ha? Paghahamon niya. Sa puntong ito ay, kinabahan talaga ako. Dahil parang ang tapang naman niyang kumasa sa hamon ko na yun. Na ako mismo, hindi ako sigurado kung kaya ko bang gawin yun sa kanya. Siyempre, mas lalo nang lumaki yung gastusin na nakaabang sa umatras. Kung kaya't nagmatigas na lang ako. Dahil iniisip ko na habang papalapit ng papalapit baka sakaling magbagong isip niya. Tapos, aatras na lang. At sabihing, willing siyang magbayad sa entrance fee at saka sa lunch. Habang papalapit ang nakaset na petsa ng aming pagpunta sa theme park, kinakabahan ako. Dahil wala akong nakikitang senyales na atras siya. Tapos, lagi niya sa akin sinasabi na excited siya. Ano Kuya Gab, malapit na yung date na pagpunta natin sa theme park. Excited na akong injectionan ka. Kung hindi ka atras. Kaya naman, naisip ko na ako na lang yung aatras. Huwag lang mangyari yung injectionan na hamunan namin. Alam kong mali yung hamunan na yun. Dahil sobrang bata pa niya. Kaya't hindi niya alam ang epekto sa pagkatao niya noon. Kung sakaling mangyari yung mga hindi dapat mangyari. Subalit, isa sa bahagi ng isip ko nagsasabing, wala namang masama kung susubukan eh. At sa totoo lang, parang nahulog na rin ako kay Hero noon. Hoy, bakit naman ganun Gab? May pag-injection na magaganap. Well, thank you Gab for sharing your story, no.
At guys, abangan nyo pa yung mga susunod pa na episode ng story natin na nang dahil sa isang laro. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.